Pag-uusapan pa natin ang mga isyong sinagot ng palasyo kasama si Mobile Journal Julie Baiza. O Julie, ano raw ang inaasahang matalakay dito sa ASEAN Summit? No, hinggil nga dito sa energy security na ngayong may krisis sa Middle East. Paps, yan nga yung magiging sentro nung usapin ngayon, yung energy security, food security, at yung pagtitiyak nga na stable yung supply. Una daw, ano ba yung mga natutunan ng mga ASEAN member states sa nangyayaring ang krisis sa Middle East ngayon? Tatalakayin daw yan. Pangalawa, ways forward at yung mga concrete measures. Ang sabi kanina ng DFA, mahalaga nga na malaman kung ano ba yung mga concrete measures kasi hindi lang naman daw yan basta pag-uusap ng mga leaders. Sila yung magbabalangkas ng mga mekanismo para sa mga susunod na panahon sakaling magkaroon ulit ng panibagong gulo o panibagong krisis na ganito, meron ng mekanismo sa pagitan ng mga bansa na miyembro ng ASEAN kasi ang sinasabi nga, di ba, yung ASEAN centrality. So wala dapat maiiwan at magtutulungan dapat yung mga ASEAN member states. Paano yung usapin sa South China Sea, Julie? Kasama pa rin daw yan sa tatalakayan. Kagaya ng mga nagdaang ASEAN Pops, nandyan pa rin yan under the international and regional issues. Pero yung binding document Pops, kasi yung medyo sensitive, separate negotiation daw yung gumugulong doon. So hindi siya kasama sa mapapag-uusapan or sa matatop dito sa ASEAN Summit na ito. May pa-video message si PBBM para sa ASEAN Summit. Nasaan ba ang Pangulo? Oo, yung sa video message, first, Pops J, winelcome niya Okay. yung mga kapwa leaders and lahat ng leaders ay dadalo. Yung sa Myanmar, meron din silang representative. Not just leaders, pero of course, nandyan din yung mga media delegation and other delegations ng iba't ibang mga bansa. Pangalawa doon, binigyan din ng Pangulo sa mensahe yung mutual respect at cooperation na isusulong daw for the benefit of everyone ng mga bansang miyembro nga ng ASEAN. So yan yung doon umikot yung mensahe ng Pangulo. Kung nasaan si PBBM, wala pa siya sa Cebu, Pops J. Okay. Nasa Nasaan Muntinlupa, siya? Las Piñas, para doon sa bawat bayan makikinabang. May activity. May activity pa. So itong bawat bayan makikinabang, namimigayan ng 200,000 sa bawat barangay. So yun yung target nila. Lahat ng barangay ay mabigyan ng 200,000 pesos na pondo. 100,000 doon, Pops J, para sa 5 scholars, na college scholars. Tapos yung 100,000 for different projects. So yan Kailan ang lipad ni Pangulong Marcos? ngayong araw inaasahan, pero hindi pa binababa sa atin yung official schedule kasi tinatapos nga muna dahil 3 cities yung pupuntahan niya ngayong hapon. Kanina ang nakita natin sa Muntinlupa pa lang yung kanyang napuntahan. Okay, Julie, balik tayo doon sa pagkaka-aresto dito kay Mabanta. Pinsan ni PBBM ang umano'y kinikikilan nila. Okay, anong sagot ng palasyo sa mga aligasyong makinarya lang ito ng administrasyon? Kanina nga tinanong nga kay Yusek Claire, ano nga ba una yung reaksyon nila doon sa pagkaka-aresto. Ang sabi nga dapat tindig naman ng Pangulo kung sino nga daw yung dapat managot, dapat talagang panagutin. Pero kasi may mga lumulutang naulat, Pops J, na umano ay itong si Mabanta ay nasa likod ng online or social media campaign daw na sumusuporta sa Pangulo. Kaya nga naitanong kung kaibigan ba siya ni PBBM kasi may mga ganong reports. Kaya ang sabi nga ng palasyo, hindi naman daw kaibigan. So yun pa rin daw. Basta masunod daw yung due process and mapanagot yung dapat managot, iyon yung tinitindigan ng palasyo. Okay, ano namang tugon ng palasyo dun sa nangyaring world war, no? Sa pagitan ni na Executive Secretary Ralph Recto at dito kay Congressman Alejandro Leviste? Ang tanong nga kanina, Pops J, hindi ba pipigilan ng palasyo na sumagot si ES Recto? Kasi nga medyo maanghang na yung palitan nila ng akusasyon at saka yung mga mensahe nila, no? Kaya ang tinanong kay Yusek Claire, ang sabi ni Yusek, nakita niya kanina sa uplift, nagkausap naman ng Pangulo at saka si ES Recto, kaya hindi naman daw yan kasama doon sa mga nabanggit. Pero ang sabi nga niya, kung sinasabi daw ni Kong Leviste na kulang lang siya sa pansin, baka daw dapat hindi na daw siya pansinin sa social media or maging ng mainstream media. Okay, maraming salamat, Mobile Journal Julie Baiza.